Sa bawat sulok ng mundo, may mga kwentong isinisilang, nabubuhay, at kung minsan ay namamatay ng hindi naririnig. Ngayong araw, samahan ninyo akong pakinggan ang isang salaysay na magpapatunay na ang pinakamalakas na liwanag ay maaaring magmula sa pinakamadilim na sulok. Sabi nila, ang pinakamatinding lason ay hindi yung pumapatay sa katawan, kundi yung sumisira sa tiwala. Paano kung ang lason na iyon ay dahan-dahang ipinapainom sa iyo ng mga taong akala mo'y iyong sandalan? Halina't pakinggan natin ang kwentong pinamagatang, Ang Bituing, Hindi Kumikislap. Ang monotono at walang katapusang tunog ng heart monitor ang tanging bumabasag sa katahimikan ng pribadong silid sa Pag-asa Medical Center. Para kay Don Haligi de Leon, iyon ang tunog ng impyerno. Nakatayo siya sa tabi ng kama, ang kanyang mamahaling suit na gusot-gusot na, ang kanyang mga mata na dating kinatatakutan sa mundo ng korporasyon ay ngayoy puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Ang buong imperyo niya, ang bawat gusaling ipinatayo, ang bawat kumpanyang binuo, lahat ay walang halaga sa harap ng maliit at tila babasaging katawan na nakahiga sa kanyang harapan. Ang kanyang anak, ang kanyang nag-iisang si Tala, hinawakan niya ang kamay nito. Ang lamig ng balat nito ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Napakaliit ng kamay na iyon sa loob ng kanyang palad. Ang parehong kamay na dati mahigpit na kumakapit sa kanya tuwing sila'y namamasyal. Ang kamay na gumuguhit ng mga larawan para sa kanya. Ang kamay na kumakaway sa tuwing siya'y paalis. Ngayon, ito'y walang buhay. Walang kislap. Laban. Aking Tala. Laban. Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Nandito lang si Papa. Hindi kita iiwan. Isang pares ng malambot na kamay ang marahang dumapo sa kanyang balikat. Haligi. Mahal. Kailangan mo ring magpahinga. Ilang araw ka ng ganyan. Ang boses ni Mahalina, ang kanyang asawa, ay kasing lambing ng seda. Nang lumingon si Don Haligi, sinalubong siya ng isang mukha na puno ng pag-aalala. Ang ganda ni Mahalina ay isang bagay na laging nagbibigay sa kanya ng kaunting aliw. Ngunit ngayon, kahit iyon ay hindi sapat para pawiin ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ko kaya, Mahalina. Hindi ko kayang iwan siya. Naiintindihan ko, sabi nito, at niyakap siya mula sa likod. Nandito lang ako. Nandito lang tayo para sa kanya. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Lihim Valerio, ang kanilang family doctor at matalik na kaibigan ni Don Haligi. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga monitor bago bumaling sa kanila. Haligi, bati nito sa isang profesional na tono. Kumusta? Ano pa ba ang aasahan mo, Lihim? Sagot ni Don Haligi. May pait sa kanyang boses. May pagbabago ba? May kahit anong senyales? Umiling si Dr. Lihim. Isang kilos na tila bumaon ng isang punyal sa puso ni Don Haligi. Stable ang kanyang vital signs, pero wala pa ring significant brain activity. We are doing everything we can, Haligi. Pero kailangan nating maging handa. Handa para saan? Mariing tanong ni Don Haligi. Nag-aalangang tumingin si Doktor. Lihim kay Mahalina, na siyang sumagot. Mahal, ang sinasabi lang ni Lihim ay kailangan nating isipin kung ano ang pinakamabuti para kay Tala. Ang mga salitang pinakamabuti para kay Tala ay umalingaw-ngaw sa isip ni Don Haligi. Paanong ang pagsuko ay magiging pinakamabuti? Hindi na siya sumagot. Tumalikod siya at muling tumingin sa bintana mula sa 15 palapag. Tanaw niya ang kumikinang na syudad sa gabi, isang syudad na bahagi ng kanyang kaharian. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga ilaw na iyon, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanya. Ano ang halaga ng lahat ng ito? Kung mawawala ang aking bituin? Sa loob ng silid, ang eksena ay perpekto, isang nagdadalamhating ama, isang mapagmahal na asawa, at isang tapat na doktor. Ngunit sa labas ng salamin ng pinto, sa dilim ng pasilyo, isang anino ang nakatayo, isang batang lalaki na may marungis na damit at magulong buhok ang nakatanaw sa loob.
Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit. Hindi niya naririnig ang mga salitang binibitawan sa loob. Ngunit kitang-kita niya ang mga ngiti at mga haplos na ipinapakita. At sa kanyang mga mata, hindi pag-aalala ang nakikita niya. Ito'y isang pagtatanghal, isang kasinungalingan. At ang batang lalaki, si Malaya, ay nakita ang lahat, ang kanyang mga mata. Hindi tulad ng kay Don Haligi, ay hindi nabubulagan ng tiwala. Nagliliyab sa galit, nanginginig sa determinasyon. Alam niya ang katotohanang hindi pa alam ng lahat at isinusumpa niya sa sarili habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo na hindi niya hahayaang magtagumpay ang mga ahas sa loob ng silid na iyon. Ang amoy ng antiseptic at gamot sa loob ng ospital ay nakakasulasok. Para kay Malaya, ito ang amoy ng panganib. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pagkakatayo sa tapat ng silid ni Tala, nagtago sa isang madilim na sulok kung saan hindi siya makikita ng mga dumaraang nurse. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa galit na nag-aalab sa loob niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa isang iglap, nawala ang malamig na pasilyo ng ospital. Napalitan ito ng init ng araw, ng amoy ng damo at mga bulaklak. Napalitan ito ng paraiso, ang hardin ng Hacienda Sinagtala. "Mahuhuli kita!" Sigaw ng isang masayang boses. Nagtatakbo si Malaya, ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa malambot na damuhan. Ang kanyang maruming damit at sirang tsinelas ay tila hindi bagay sa karangyaan ng lugar, ngunit sa mga mata ng batang humahabol sa kanya, wala itong halaga. "Ang bagal mo, Tala!" Pang-aasar niya. Kahit na alam niyang hinahayaan lang siya nitong mauna. Si Tala de Leon, na may suot na puting bestida at laso sa kanyang buhok, ay huminto at humalakhak. "Hindi sagot ni Malaya, at nagtago sa likod ng isang malaking puno ng mangga. Ito ang kanilang mundo. Isang sekretong mundo na nagsimula ng minsan ay maglakas loob si Malaya na akyatin ang mataas na pader ng hasyenda, hindi para magnakaw, kundi para lang makita kung ano ang itsura ng paraiso sa loob. At doon niya nakita si Tala, isang batang prinsesa na tila malungkot sa kanyang gintong hawla. Mula noon, halos araw-araw ay pumupuslit siya papasok. Naglalaro sila, nagtatayo ng mga kastilyo gamit ang mga tuyong dahon at nagkukuwentuhan tungkol sa mga bagay na hindi nila maintindihan. Ikinuwento ni Malaya ang buhay sa kalye at ikinuwento naman ni Tala ang buhay sa loob ng isang mansyon na kasing laki ng isang baryo. "Balang araw," sabi minsan ni Tala habang gumagawa sila ng pulseras gawa sa maliliit na bulaklak, "ipapakilala kita kay Papa. Sigurado akong magugustuhan kanya." "Hindi niya ako magugustuhan," mabilis na sagot ni Malaya. Ang katotohanan ng kanilang magkaibang mundo ay biglang sumampal sa kanya. "Tingnan mo nga ako. Marumi ako." Hinawakan ni Tala ang kanyang kamay. "Hindi ka marumi. Mabait ka. Tanda ng pagkakaibigan natin. Huwag mo tong wawalain, ha? Basta suot mo yan, magkaibigan tayo magpakailanman." Hawak-hawak pa rin ni Malaya ang pulseras na iyon ngayon. Lantana ang mga bulaklak, ngunit ang alaala ay sariwang-sariwa pa rin. Idinilat ni Malaya ang kanyang mga mata. Muli siyang nasa malamig at malupit na katotohanan. Ang alaala ng pagkakaibigan nila ni Tala ang nagbibigay sa kanya ng lakas, ngunit ito rin ang nagpapabigat sa kanyang dibdib. Dahil naalala niya ang isa pang pangyayari, isang pangyayaring hindi na masaya. Nangyari ito 2 gabi na ang nakalipas. Gabi na at malakas ang ulan, ngunit kailangan niyang makita si Tala. May narinig siyang balita na isinugod daw ito sa ospital. Nag-aalala, pumuslit siya muli papasok sa hasyenda, umaasang makakita ng kahit sinong mapagtatanungan, ngunit wala siyang nakita hanggang sa marinig niya ang 2 boses mula sa garahe. Ang boses ni Mahalina at ni Dr. Lihim. Nagtago siya sa likod ng isang malaking halaman. "Napakadelikado ng ginawa mo, Lihim." Narinig niyang sabi ni Mahalina. Puno ng tensyon ang boses nito. "Paano kung may nakakita? Paano kung hindi gumana? Pero gumana? Hindi ba?" Sagot ni Dr. Lihim. Ang boses ay malamig at kalmado. "Nasa ospital na siya.
Comatose. Exactly as planned. Walang sino man ang maghihinala. Isang unfortunate allergic reaction lang ang alam ng lahat. At si Haligi, bulag sa pagtitiwala sa akin at sa pagmamahal sa iyo. Nasa palad na natin siya. Kapag sinabi ko nang wala ng pag-asa, tayo na mismo ang magpapatigil sa lahat. Ang pagpull ng plug, ang pagpulong ni Mahalina. Iyon ang katapusan ng paghihirap niya at ang simula ng bagong buhay para sa atin, ang yaman ng mga De Leon. At sa wakas, mapapasa atin din. Ito ang bayad sa lahat ng kinuha nila sa atin. Hindi na narinig ni Malaya ang mga sumunod. Tumakbo siya, palayo sa hasyenda, palayo sa mga halimaw na iyon. Ang kanilang mga salita ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isip. Tayo na mismo ang magpapatigil sa lahat. Ngayon, habang nakatayo sa pasilyo ng ospital, alam ni Malaya ang kailangan niyang gawin. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hinigpitan niya ang hawak sa lanta ng pulseras sa kanyang pulso. Ito ang kanyang pangako kay Tala. Tumingin siya sa dulo ng pasilyo, patungo sa lobby kung saan alam niyang naroroon ang information desk. Huminga siya ng malalim. Ang takot ay nariyan, kumakapit sa kanyang lalamunan. Ngunit mas malakas ang kanyang determinasyon. Hindi na siya ang batang nagtatago sa dilim. Kailangan niyang harapin si Don Haligi. Kailangan nitong malaman ang katotohanan kahit na walang maniwala sa kanya. Gamit ang lahat ng natitirang lakas ng loob, nagsimula siyang maglakad. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit bawat isa ay patungo sa iisang direksyon, patungo sa digmaan. Ang sahig ng lobby ng ospital ay makintab at malamig, sumasalamin sa mga ilaw na tila mga bituing hindi maabot. Para kay Malaya, ang bawat hakbang papalapit sa information desk ay parang paglalakad sa ibabaw ng yelo, isang maling galaw at babagsak siya. Nakita niya si Don Haligi na nakatayo malapit sa exit, kausap ang hepe ng security. Si Mahalina ay nasa tabi nito. Ang isang kamay ay nakahawak sa braso ng asawa, nagpapakita ng suporta. Ito na yon. Humugot ng isang malalim na hininga si Malaya. Ang hangin ay tila salamin na bumara sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay tumakbo siya. Don Haligi. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na labi. Lahat ng ulo ay lumingon sa kanya. Ang mga mata ng security guard, ng mga nurse. At higit sa lahat, ang mga mata ni Don Haligi. Nagulat? Si Don Haligi. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito habang tinitingnan ng isang marungis na batang lalaki na tumatakbo papalapit sa kanya. "Sino ka?" tanong ng Don. Ang boses ay magalang pa rin ngunit may bakas ng awtoridad. "Kailangan niyo pong makinig sa akin," sabi ni Malaya, humihingal. "Panganib po si Tala. Sila po ang may pakana ng lahat." Itinuro niya sina Mahalina at ang papalapit na si Doktor. Lihim, ang mukha ni Mahalina ay nagbago mula sa pagiging kalmado tungo sa pagiging gulat at nasasaktan. "Anong pinagsasabi ng batang ito? Haligi, sino siya? Huwag po kayong maniwala sa kanya." Patuloy ni Malaya. Ang boses ay desperado. "Narinig ko po sila. Plinano po nila ang lahat. Hihintayin lang po nilang. Anong hihintayin nilang mamatay si Tala para makuha ang pera nyo?" Isang malakas na katahimikan ang bumalot sa labi. Ang akusasyon ni Malaya ay tila isang bombang sumabog. Si Doktor. Lihim ang unang bumasag sa katahimikan. Lumapit ito hindi kay Don Haligi kundi kay Malaya. "Bata, ayos ka lang ba? Anong pangalan mo? Mukhang nalilito ka." Ang tono niya ay kalmado at propesyonal, tulad ng isang doktor na kumakausap sa isang pasyenteng wala sa sarili. "Hindi ako nalilito," giit ni Malaya. "Sinungaling kayo. Mga mamamatay tao kayo." Tama na. Ang boses ni Don Haligi ay parang kulog. Ang sakit at pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng galit. Galit na ipinagtatanggol ang mga taong pinagkakatiwalaan niya. "Paano ka nakapasok dito? Anong kailangan mo? Pera?" "Hindi po," umiiyak na sabi ni Malaya. "Kaibigan po ako ni Tala. Ako po si Malaya." Sa pagbanggit ng kanyang pangalan,
May kung anong nagbago sa ekspresyon ni Don Haligi, isang saglit na pag-aalinlangan. Ngunit mabilis itong nawala nang magsalita si Mahalina. "Haligi, mahal," sabi nito. Ang boses ay nanginginig na tila siya ang biktima. "Nakikita mo ba? Isa lang siyang batang kalye na gustong samantalahin ang sitwasyon natin. Baka nabalitaan niyang mayaman tayo. Nakakaawa, pero mapanganib siya." Tiningnan ni Don Haligi si Malaya mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang maruming damit, ang magulong buhok, ang ligaw na itsura, at ikinumpara niya ito kay Mahalina, ang kanyang maganda at mapagmahal na asawa, at kay Lihim, ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan at doktor. Ang kanyang nagdadalamhating puso ay pumili kung sino ang paniniwalaan. "Guards," utos niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Ilabas niyo ang batang yan." Pero ngayon din, 2 malalaking security guard ang humawak sa mga braso ni Malaya. Nagpumiglas siya. Sinipa ang hangin. Sumigaw, "Don Haligi, maniwala po kayo. Magtatanong po kayo sa hardin. Kilala po ako ni Tala. Don Haligi." Pero hindi na lumingon ang Don. Tumalikod na ito, niyakap si Mahalina na tila pinoprotektahan ito mula sa masamang mundo. Si Dr. Lihim naman ay may sinabi sa hepe ng security, malamang ay sinisigurong hindi na makakabalik ang problema. Habang kinakaladkad siya palabas, nahulog mula sa kanyang bulsa ang isang bagay, isang maliit at lantang pulseras na gawa sa gumamela. Nakita ito ni Malaya, nakita rin ito ni Mahalina. Nagkatinginan sila, isang tingin lang, ngunit sapat na iyon. Sa mga mata ni Mahalina, nakita ni Malaya ang tagumpay ng isang ahas. Pagkatapos ay sinipa nito ang pulseras palayo, na para bang isa itong basura. Iyon ang huling nakita ni Malaya, bago siya marahas na itinulak palabas. Bumagsak siya sa sementadong daanan. Ang malakas na ulan ay agad na bumuhos sa kanya, tila nakikidalamhati sa kanyang kabiguan. Sumara ang malaking pinto ng ospital. Sa loob, naroon ang liwanag at init. Dito sa labas, naroon siya mag-isa, basang-basa, at nababalot ng dilim. Ang kanyang sigaw ay walang narinig. Ang kanyang katotohanan ay ibinasura sa mga mata ng mundo. Isa lang siyang baliw. At sa loob ng ospital, si Tala ay isang hakbang na lang papalapit sa kamatayan. Ang samyo ng kape ay humahalo sa hangin sa loob ng opisina ni Don Haligi sa ospital. Isang maliit na silid na ipinaset-up niya para hindi na niya kailangang umalis. Ngunit kahit ang pamilyar na amoy na iyon ay hindi nakapagbigay ng anumang kaginhawaan. Ang insidente sa lobby ay nag-iwan ng masamang lasa sa kanyang bibig. "Hindi ako makapaniwala sa kapangahasan ng batang yon," sabi niya, habang minamasahe ang kanyang sentido. Umupo si Mahalina sa tapat niya. Inilapag ang isang tasa ng kape sa kanyang mesa. Ang mga kamay nito ay marahan at ang kanyang kilos ay puno ng pag-aalaga. "Hayaan mo na yon, mahal. May mga tao talagang mapagsamantala. Ang mahalaga ay ang kaligtasan ni Tala. Ang kanyang boses ay perpektong timpla ng lambing at tapang. Kaya nga kinausap ko na ang hepe ng security. Simula ngayon, dodoblehin nila ang pagbabantay sa floor ni Tala. Walang sino man ang pwedeng pumasok sa silid niya, maliban sa atin at sa mga authorized na staff." Tumango si Don Haligi. "Nagpapasalamat. Salamat, Mahalina. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." "Shh," sabi nito. Hinaplos ang kanyang kamay. "Tungkulin kong alagaan kayo. Pamilya tayo." Nang ngumiti si Mahalina, isang ngiti na laging nagpapagaan ng loob ni Don Haligi. Hindi nakita ng Don ang malamig na kalkulasyon sa likod ng mga matang iyon. Hindi niya alam na ang bawat kilos, bawat salita ay bahagi ng isang masusing plano. Nang iwan niyang mag-isa si Mahalina sa opisina para tingnan si Tala, ang malambot na ekspresyon sa mukha nito ay dahan-dahang naglaho. Pinalitan ito ng isang matigas at walang emosyon na maskara. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang mga papeles sa mesa ni Don Haligi. Habang abala ang asawa sa pagdadalamhati, dahan-dahan niyang inaaral ang bawat dokumento ng negosyo, bawat ari-arian, bawat investment. Maya-maya pa, may kinuha siya mula sa kanyang bag.
Isang maliit lantang pulseras na gawa sa gumamela. Ang pulseras na sinipa niya kanina sa labi. Pinulot niya ito nang walang nakakakita. Pinagmasdan niya ito na may halong pandidiri. Ito ang patunay ng koneksyon ng batang kalye na iyon kay Tala. Isang maliit na bagay na maaaring maging malaking problema. Naglakad siya papunta sa basurahan sa gilid ng opisina at walang pag-aalinlangang inihulog ito. Habang tinitingnan niya ang pulseras na nakahalo sa mga basura, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang alaala na matagal na niyang ibinaon. 10 taon na ang nakalipas. Isang maliit at masikip na apartment. Siya at si Lihim, mga bata pa. Puno ng pangarap ngunit walang pera. Sa kanilang mga bisig, isang maliit na sanggol na lalaki. Ang kanilang anak, na nilalagnat at hirap huminga. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital, Mahalina. Sabi ng binatang si Lihim, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Wala na tayong pera, Lihim. Kahit pambayad sa consultation, wala. Pero dinala pa rin nila sa isang pampublikong ospital kung saan sila pinaghintay ng maraming oras. Nang sa wakas ay matingnan, huli na ang lahat. Pneumonia. Malala na raw. Kailangan ng mga gamot na hindi nila kayang bilhin. Nagmakaawa sila, lumuhod, umiyak. Ngunit walang nakinig. Sa mundo ng mayayaman, ang buhay ay binibili. At sila, walang maibayad. Namatay ang kanilang anak sa kanilang mga bisig. Sa loob ng isang mainit at siksikang waiting area, habang sa kabilang silid, naririnig nila ang mga doktor na nag-aasikaso sa anak ng isang politiko na sinugod dahil lang sa lagnat. Ang sakit na iyon, ang galit, ang kawalan ng katarungan. Iyon ang nagsilang sa halimaw na siya ngayon. Iwinaksi ni Mahalina ang alaala. Ang sakit ay nariyan pa rin. Ngunit ngayon, ito'y gasolina na nagpapaalab sa kanyang paghihiganti. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Lihim. Nakausap ko na ang hospital administrator. Once we get Haligi's final consent, we can schedule the procedure. The board will call it mercy. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mahalina. Awa. Isang salitang hindi nila kailanman natanggap. Ngunit ngayon ay gagamitin nila para makuha ang kanilang gusto. Nag-reply siya. Good. Let's not waste time. The sooner this ends, the better. Itinago niya ang kanyang telepono nang marinig niya ang mga yabag ni Don Haligi na pabalik. Sa isang iglap, bumalik ang maskara ng isang maasikaso at nag-aalalang asawa. Ang ngiti ng ahas ay nawala. Pinalitan ng isang ngiti na kasing ganda ng isang anghel. Kumusta si Tala? Tanong niya. Ang kanyang boses ay muling napuno ng perpektong pag-aalala. Tulad pa rin ng dati? Sagot ni Don Haligi. Ang kanyang mga balikat ay muling nanghina. Huwag kang mag-alala. Mahal, sabi ni Mahalina. Muling hinawakan ang kanyang kamay. At sa mga salitang iyon, ang lason ay muling pumatak sa puso ng Don, dahan-dahan. Ngunit siguradong sigurado, ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig na dala nito ay nanunuot pa rin sa manipis na damit ni Malaya. Ang liwanag mula sa loob nito ay nagbibigay ng kaunting init sa madilim na gabi. Ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom, ngunit mas matindi ang gutom niya para sa katarungan. Ang pagkakataboy sa kanya mula sa ospital ay isang sampal, isang malakas na sampal na gumising sa kanya sa katotohanan. Walang maniniwala sa isang batang tulad niya. Kung gusto niyang iligtas si Tala, hindi sapat ang mga salita. Kailangan niya ng ebidensya. Tumayo siya at pumasok sa karinderya. Ang amoy ng mainit na sabaw at kanin ay halos magpatumba sa kanya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Mayroon siyang kaunting perang na itabi mula sa pagtitinda ng sampagita, sapat lang para sa isang mangkok ng lugaw. Habang kumakain, pinakiramdaman niya ang paligid. 2 babaeng nurse ang nag-uusap sa kabilang mesa, pagod mula sa kanilang shift. Kawawa naman si Mr. De Leon, ano? Sabi ng isa. Halos hindi na umuuwi. At yung anak, ang ganda pa naman. Oo nga, grabe daw yung naging allergy attack. Biglaan lang, sagot ng pangalawa. Ang sabi, may nakain daw sa labas bago nangyari. Napatigil sa pagsubo si Malaya.
nakain sa labas. Iyon ang opisyal na kwento, ngunit hindi iyon tumutugma sa narinig niya. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang mainit na hapon sa hardin ng hasyenda, sinagtala, naglabas si Tala ng 2 piraso ng tsokolate mula sa kanyang bulsa. Gusto mo? Alok nito sa kanya. Kukuha na sana si Malaya nang biglang bawiin ni Tala ang isa. Ay, teka! Itong isa! May money! Bawal sa akin to. Bakit? Tanong ni Malaya. Allergic ako. Simpleng sagot ni Tala. Tumingin ito sa kanya ng seryoso. Kaya ikaw, wag na wag mo akong bibigyan ng kahit anong may mani, ha? Promise? Promise, sagot ni Malaya nun. Ngayon, habang inaalala iyon, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Si Don Haligi ay sobrang maingat. Si Tala mismo ay maingat. Paanong magkakaroon ng aksidente? At bakit ang isang doktor na tulad ni Lihim, na siyang nakakaalam sa kondisyon ni Tala, ay basta na lang tatanggapin na ito'y isang simpleng aksidente? Hindi. May mali. Natapos ni Malaya ang kanyang lugaw at lumabas. Kailangan niyang mag-isip. Umupo siya sa isang bangketa, sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Tiningnan niya ang nagtataasang gusali ng Pag-asa Medical Center sa di kalayuan. Para itong isang tore na nagkukulong sa kanyang kaibigan. Paano nangyari ang allergy attack kung sobrang ingat nila? Sino ang magkakaroon ng pagkakataong magbigay ng pagkain kay Tala nang hindi nalalaman ng iba? Ang sagot ay kasing linaw ng liwanag ng buwan. Isang taong pinagkakatiwalaan niya. Isang taong malapit sa kanya. Isang taong may access sa lahat ng bagay na para sa kanya. Si Mahalina. O si Dr. Lihim. Hindi ito basta lang pagkain. Paano kung hindi ito sa pagkain? Paano kung may ibang paraan? Isang nakakakilabot na ideya ang nabuo sa isip ni Malaya. Isang ideya na napakadilim at napakasama na halos hindi niya kayang isipin. Paano kung ang lason ay hindi ipinakain, kundi itinurok, napatayo siya? Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang buong kwento ay nabubuo na sa kanyang isip. Isang allergy attack na hindi aksidente, kundi isang perpektong krimen na ginawang magmukhang trahedya. Ngayon, sigurado na siya. Kailangan niyang patunayan ito. Ngunit paano? Paano makakakuha ng ebidensya ang isang batang kalye laban sa isang respetadong doktor at sa asawa ng isang bilyonaryo? Tumingala siya sa ospital. Kung ang sagot ay nasa loob, kailangan niyang makapasok muli. Hindi na sa harap, hindi na para sumigaw. Sa pagkakataong ito, papasok siya na parang isang anino. Ang opisina ni Dr. Lihim Valerio sa loob ng Pag-asa Medical Center ay isang santuwaryo ng kalinisan at kaayusan. Ang kanyang mga medical degree ay nakasabit sa dingding, mga testamento sa kanyang galing. Ang kanyang mesa ay malinis, bawat papel ay nasa tamang lugar. Sino man ang makakita ay magsasabing, ito ang opisina ng isang taong may kontrol sa lahat ng bagay. At sa sandaling iyon, kontrolado nga ni Lihim ang lahat. Nakasandal siya sa kanyang mamahaling leather na upuan. Ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa kanyang harapan, nakabukas ang laptop. Ipinapakita ang digital na kopya ng medical chart ni Tala de Leon. Ang mga salitang anaphylactic shock at severe peanut allergy ay nakasulat na pula. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Napakadali. Napakadaling manipulahin ang katotohanan kapag ikaw ang may hawak ng panulat. Ang kanyang isip ay bumalik sa araw na iyon, ilang araw bago ang aksidente. Nasa laboratorio siya ng ospital, gabi na at wala ng ibang tao. Sa kanyang harapan, isang maliit na vial na naglalaman ng purong peanut oil extract, isang substance na napakabisa, na kahit isang patak lang ay sapat na para magdulot ng malalang reaksyon sa isang taong tulad ni Tala. Gamit ang isang syringe, kumuha siya ng isang napakaliit na dosis halos hindi mapapansin. Pagkatapos ay maingat niyang inihalo iyon sa vial ng multivitamins ni Tala, isang bagay na personal niyang ibinibigay dito linggo-linggo
bilang bahagi ng health regimen nito. Walang bakas, walang ebidensya. Ito'y isang perpektong sandata, nakatago sa anyo ng isang gamot. Para maging malakas ka, tala? Bulong niya sa sarili noon habang isinasara ang vial. Ang kabalintunaan ay halos magpatawa sa kanya. Ngayon, habang tinitingnan ang chart, walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Para sa kanya, hindi ito pagpatay. Ito ay pagkuha ng hustisya. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa at kinuha ang isang lumang pitaka. Mula roon, inilabas niya ang isang kupas at lukot na larawan. Isang larawan ng isang maliit na batang lalaki na may malaking ngiti, ang kanyang anak. Si Lucas. Tinitigan niya ang larawan. Ang sakit ng pagkawala, na minsan ay sariwa at nakakayanig, ay naging isang malamig at matigas na bato sa kanyang dibdib. Isang batong nagpapatigas sa kanyang puso. Naalala niya ang araw na iyon, ang araw na namatay si Lucas dahil wala silang pera para sa tamang gamot. Naalala niya ang mukha ng mga doktor at nurse sa public hospital pagod, walang pakialam. Para sa kanila, ang kanyang anak ay isa lang numerong idadagdag sa estadistika ng mga namatay. Samantala, ang mga taong tulad ni Haligi de Leon ay kayang bumili ng isang buong ospital kung gugustuhin. Iyon ang inhustisya. Ang kanilang yaman ay itinayo sa pawis ng mga taong tulad niya. Ngunit sa oras ng pangangailangan, wala silang pakialam. Para kay Lihim, ang ginagawa niya ngayon ay pagbalanse sa mundo, isang buhay para sa isang buhay. Ang yaman ng mga De Leon para sa buhay na kinuha mula sa kanya. Pasensya ka na, Tala. Bulong niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Wala akong galit sa iyo. Ngunit ikaw ang simbolo ng lahat ng mali sa mundong ito. Ikaw ang prinsesa. At kami ang mga pulubing laging nasa labas ng palasyo. Oras na para magbago ang lahat. Isinara niya ang chart at ibinalik ang larawan sa kanyang pitaka. Tumayo siya at tumingin sa salamin. Ang nakita niya ay hindi isang halimaw. Ang nakita niya ay isang ama na gumagawa ng nararapat para sa kanyang nawalang anak. Ang sumpa ng manggagamot, ang Hippocratic Oath, na minsan niyang ipinangako ay matagal nang nawalan ng saysay. Pinalitan ito ng isang mas malakas na panata, ang panatang ang paghihiganti. Maya-maya pa'y tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Ang boses ng kanyang sekretarya. "Let him in," sagot niya. Mabilis na inayos ang kanyang ekspresyon. Pumasok si Don Haligi. Ang mukha ay mas pagod pa kaysa dati. "Lihim," sabi nito. Ang boses ay mabigat. "Haligi, maupo ka. May problema ba?" Umupo si Don Haligi sa silyang nasa tapat ng mesa. Nagatubili ito sandali, na tila may mabigat na gustong sabihin. "May gusto lang akong itanong," sabi nito sa wakas. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Lihim. "Carlos, may alam ka ba tungkol sa isang batang lalaki na kaibigan ni Tala?" Ang tanong ni Don Haligi ay lumapag sa gitna ng malamig na opisina na parang isang bato na bumagsak sa tahimik na lawa. Sa isang iglap, naramdaman ni Dr. Lihim ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Alam na ba niya? Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling isang perpektong maskara ng kalmadong profesionalismo. Mabilis niyang pinagana ang kanyang isip. Hinahanap ang tamang sagot. Isang batang lalaki? Ulit niya, na para bang sinusubukang alalahanin. Maliban sa mga anak ng mga kasosyo mo, sa negosyo na nakakalaro niya dati, wala akong ibang matandaan. Bakit mo na itanong? Pinagmasdan ni Don Haligi ang reaksyon ng kaibigan. Walang bahid ng pagkagulat o pag-alam. Yung bata kanina sa labi, sinabi niyang kaibigan daw siya ni Tala. Ang pangalan niya, Malaya. Bahagyang tumawa si Lihim, isang tawang may halong awa. "Haligi, pakinggan mo ang sarili mo. Isang batang kalye? Paano magiging kaibigan ni Tala yon? Maliban na lang kung, alam mo na, sa estado ni Tala bago mangyari ito, medyo stressed siya, maraming iniisip. Minsan,
Ang isip ay nakakagawa ng mga bagay-bagay, mga imaginary friends. Baka narinig lang ng bata ang pangalan ni Tala at sinasamantala ang sitwasyon. Ang paliwanag ay lohikal, makatwiran, at iyon ang gustong paniwalaan ni Don Haligi. Mas madaling paniwalaan iyon kaysa sa ideyang mayroon siyang hindi alam sa buhay ng sarili niyang anak. Siguro nga, sabi ni Don Haligi, ngunit may kaunting bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Tumayo na siya. Salamat, Lihim. Kailangan ko lang siguraduhin. Walang anuman. Nandito lang ako para sa'yo. Para sa inyo. Sagot ni Lihim. Tinapik ang kanyang balikat. Ngunit nang makalabas si Don Haligi, ang pakiramdam ng pagkabalisa ay hindi nawala. Bumalik siya sa hasyenda sandali para kumuha ng ilang gamit. Ang mansyon ay tahimik at malungkot. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng tawa at presensya ni Tala. Pumasok siya sa kuwarto nito. Lahat ay nasa ayos, malinis, ngunit walang buhay. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang unan. May kung anong nag-udyok sa kanya, nabuksan ang maliit na drawer sa tabi ng kama. Sa loob, nakita niya ang isang kuwaderno na may kulay rosas na pabalat, ang diary ni Tala. Nag-atubili siya. Ito ang pribadong mundo ng kanyang anak. Ngunit ang pangangailangang makahanap ng sagot ng kahit anong koneksyon sa kanya ay mas malakas. Binuklat niya ito. Ang mga pahina ay puno ng mga sulat kamay ng isang bata, mga guhit ng mga bulaklak, mga puso, at mga pangarap. Binasa niya ang tungkol sa eskwela, sa mga librong gusto nito, sa mga pelikulang pinanood nila, at pagkatapos, nakita niya ito. Dear Diary, ang saya ko ngayon. Naglaro na naman kami ni M sa hardin. Sana makilala na siya ni Papa. Paulit-ulit na binasa ni Don Haligi ang mga salitang iyon. M, malaya. Hindi siya isang imahinasyon. Totoo siya. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang mga huling pahina ay may kakaibang tono. Ang sulat ay tila nagmamadali. Dear Diary, nakakatakot minsan si Dr. Lihim. Dati, mabait siya. Pero ngayon, pag tinitingnan niya ako, parang may iba siyang iniisip. At yung vitamins na binibigay niya, ang sama ng lasa. Sinabi ko kay Papa pero sabi niya para daw yon sa kalusugan ko. Nabitawan ni Don Haligi ang diary. Ang mga salita ay tumagos sa kanya na parang mga bubog. Ang kanyang kaibigan, ang kanyang pinagkakatiwalaan. Sa ilalim ng diary, may isang piraso ng papel na nakatupi. Kinuha niya ito. Isa itong guhit. Isang magaspang na guhit ng dalawang bata. Isang babae na may mahabang buhok at isang lalaki na may magulong buhok. Magkahawak kamay sa isang hardin na puno ng araw. Bumalik siya agad sa ospital. Ang diary at ang guhit ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang pundasyon ng kanyang tiwala ay nagsisimula ng magkaratig. Umupo siyang muli sa tabi ni Tala. Hinawakan niya ang kamay nito. Tala, anak, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sino si M? Totoo ba siya? Totoo bang kaibigan mo si? Malaya? Katahimikan. Tanging ang tunog lang ng makina ang kanyang narinig. Nawalan na siya ng pag-asa. Tatalikod na sana siya nang may naramdaman siya. Isang bagay na basa sa kanyang kamay. Tumingin siya pababa. At mula sa sulok ng mata ng kanyang anak na comatose, isang butil ng luha, ang dahan-dahang gumulong, dumaloy sa kanyang pisngi. Para kay Malaya, ang gabi ay isang kakampi. Tinatago nito ang kanyang anyo, binibigyan siya ng daan sa mga lugar na hindi niya mapupuntahan sa umaga. Sa loob ng 2 araw, ginugol niya ang kanyang oras sa pagmamasid, isang anino na nag-aaral sa bawat galaw sa paligid ng Pag-asa Medical Center. Inaral niya ang schedule ng mga security guard. Nalaman niya kung anong oras sila nagpapalit ng shift, kung saan sila nagkakape, at kung aling gate ang may pinakamahina ang bantay. Nalaman din niya ang isang mahalagang detalye. May ginagawang pagkukumpuni sa kanang bahagi ng gusali. Mga scaffolding, nakatayo mula sa ibaba hanggang sa itaas na mga palapag. Iyon ang kanyang daan. Nang tuluyan ng lumubog ang araw at ang mga ilaw ng syudad ay nagsimula ng kumislap. Alam ni Malaya na oras na.
Ang kanyang puso ay tumitibok na parang tambol, isang halo ng takot at determinasyon. Ito na ang kanyang huling pagkakataon. Nararamdaman niya ito. Nararamdaman niyang nauubos na ang oras ni Tala. Lumapit siya sa isang grupo ng mga batang kalye na lagi niyang nakakasama. Gamit ang natitira niyang pera, bumili siya ng ilang piraso ng tinapay at ibinigay sa kanila. "Pakiusap," sabi niya. "Kailangan ko ng tulong niyo." Sa loob ng 10 minuto, gumawa kayo ng ingay sa may likurang gate. Kahit ano. Maghabulan kayo. Magsigawan. Kailangan ko lang ng 5 minutong pagkakataon. Tumango ang mga bata. Nauunawaan ang bigat sa boses ng kanilang kaibigan kahit hindi nila alam ang buong kwento. Nagtago si Malaya sa dilim. Pinapanood ang likurang gate. Eksakto sa napag-usapan, nagsimulang magsigawan ang mga bata. 2 guwardiya na nag-uusap ang agad na naalarma at tumakbo papunta sa pinanggagalingan ng ingay. Iyon na ang senyales. Mabilis ngunit tahimik, tumakbo si Malaya papunta sa scaffolding. Ang bakal ay malamig at madulas sa kanyang mga kamay. Nagsimula siyang umakyat. Ang kanyang katawan na sanay sa hirap ay walang kahirap-hirap na gumalaw. Bawat pag-angat, bawat paghakbang, ay isang dasal. "Tala, kapit lang. Papunta na ako." Ang hangin ay mas malamig habang siya'y tumataas. Mula sa kanyang kinatatayuan, ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga laruan na lang. Isang maling galaw, at ito na ang kanyang katapusan. Ngunit hindi niya ininda ang takot. Ang imahe ng mukha ni Tala ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Palapag-palapag, 10, 11, 12. Alam niyang nasa 15 palapag ang silid ni Tala. Malapit na siya. Nang marating niya ang tamang palapag, gumapang siya sa isang makitid na ledge. Ang kanyang likod ay nakasandal sa magaspang na pader ng gusali. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Tama siya. Iyon nga ang silid. Nakita niya ang kama, ang mga makina, at ang katawan ni Tala na nakahiga. Nakita niya si Don Haligi na nakaupo sa isang silya. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad at nakita niya si Mahalina na nakatayo sa tabi nito. Hinahaplos ang kanyang likod, pero may isa pa sa loob. Si Dr. Lihim. Nakatayo ito malapit sa isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang mga gamot. May hawak itong isang syringe. Maingat niyang sinisipsip ang isang likido mula sa isang maliit na vial. Hindi ito ang karaniwang vitamins. Iba ito. May kung anong malamig at mapanganib sa paraan ng pagkilos ni Dr. Lihim. Parang isang berdugo na inihahanda ang kanyang sandata. Naramdaman ni Malaya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Mas matindi pa kaysa sa ihip ng hangin. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na anuman ang laman ng syringe na iyon, hindi iyon para pagalingin si Tala. Iyon ay para tapusin na ang lahat. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang makuha ang atensyon nila. Sinubukan niyang katukin ang makapal na salamin ng bintana. Mahina lang sa simula. Pagkatapos ay mas malakas. "Hoy! Buksan niyo to!" Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay kinain ng hangin. Walang sino man sa loob ang nakarinig. Nakita niyang nagsimulang maglakad si Dr. Lihim papalapit sa kama ni Tala. Ang syringe ay nakataas sa kanyang kamay. Desperado, sinuntok ni Malaya ang bintana. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang mga buto, ngunit ang salamin ay hindi kahit lang nagasgasan. Sa loob, papalapit na ng papalapit si Dr. Lihim sa kanyang biktima. Tumingin si Malaya sa paligid, naghahanap ng kahit ano. May nakita siyang isang piraso ng bakal na naiwan ng mga trabahador, nakasabit sa scaffolding. Kinuha niya ito. Mabigat ito sa kanyang kamay. Ito na. Wala nang atrasan. Humigpit ang hawak niya sa bakal. Tumingin siya sa eksena sa loob ng silid sa doktor na may hawak na kamatayan at sa kaibigan niyang walang kalaban-laban. Huminga siya ng malalim at ibinuwelo ang kanyang braso. Sa loob ng silid, ang hangin ay mabigat sa kalungkutan. Ang pag-iyak ni Tala, kahit isang patak lang ng luha, ay lalong nagpabigat sa puso ni Don Haligi.
Hindi niya ito maintindihan. Ito ba ay isang reflex o isang senyales na naririnig siya ng kanyang anak? Ang kanyang pagkalito ay nagbigay daan kay Mahalina at Dr. Lihim para isagawa ang huling bahagi ng kanilang plano. "Haligi," malumanay na sabi ni Mahalina, lumapit ito at inakbayan siya. "Nakikita mo ba? Naghihirap na siya. Baka ito na ang paraan niya ng pamamaalam." "Huwag mong sabihin yan," sagot ni Don Haligi, ang boses ay garalgal. Pumasok sa eksena si Dr. Lihim. Ang syringe ay nasa kanyang bulsa na, pansamantalang nakatago. "Haligi, kaibigan kita, kaya kailangan kong maging tapat sa'yo," simula niya. Ang kanyang tono ay puno ng pekeng awa. Tiningnan namin ang pinakabagong scan ng kanyang utak. Ang pinsala ay malala at permanente. Wala nang babalikan pa si Tala. Kahit na gumising pa siya, mananatili siyang isang shell ng dati niyang sarili. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Don Haligi. Ang makina na lang ang bumubuhay sa kanya, patuloy ni Lihim. Ang ginagawa natin ay pinapatagal lang natin ang kanyang paghihirap. Bilang doktor niya at bilang kaibigan mo, ang rekomendasyon ko ay itigil na natin. Hayaan na natin siyang magpahinga, mahal. Segunda ni Mahalina, ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga mata. Ito ang pinakamasakit na desisyon, pero ito ang pinakamabuting gawin para sa ating anak. Ang puso ni Don Haligi ay sumuko. Ang pag-asa na pinanghahawakan niya ay tuluyan ng gumuho. Pagod na siya. Pagod na siyang lumaban. Dahan-dahan, tumango siya. Isang tango na halos hindi makita, ngunit para kina Mahalina at Lihim, iyon ay isang hiyaw ng tagumpay. Nang maiabot ni Lihim ang consent form, nanginginig ang kamay ni Don Haligi habang hawak ang ballpen. Bawat letra ng kanyang pangalan na isinulat niya sa papel ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang anak. Nang matapos siya, bumagsak siya sa upuan, talunan. Kinuha ni Lihim ang folder at inilabas muli ang syringe mula sa kanyang bulsa. Para maging mabilis at walang sakit. Matutulog lang siya. Naglakad si Lihim papunta sa kama. Ang bawat hakbang niya ay mabagal at sinadya. Ito na ang katapusan. Ang tagumpay ay abot kamay na. Sa labas ng bintana, nakita ni Malaya ang lahat. Nakita niya ang pag-uusap. Nakita niya ang pagpirma. At ngayon, nakikita niya ang doktor na may dalang kamatayan papalapit sa kanyang kaibigan. Wala nang oras. Paak ka. Isang malakas na tunog ang yumanig sa silid. Ang unang pagtama ng bakal sa salamin. Nagulat sina Don Haligi, Mahalina at Lihim. "Ano yon?" Gulat na tanong ni Mahalina. "Ang bata," bulong ni Don Haligi. Nagsisimulang tumayo. "Huwag niyo siyang pansinin! Isang distraction lang yan!" Sigaw ni Lihim at nagmadaling lumapit kay Tala. Itinaas niya ang syringe. "Oras na para magpahinga, Tala," sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng tagumpay. Ngunit bago pa man niya maitusok ang karayom, isang mas malakas at nakakayanig na tunog ang umalingaw-ngaw. Krases! Ang makapal na salamin ng bintana ay tuluyang nabasag. Nagsaboy ng libo-libong piraso ng bubog sa sahig. Ang gabi ng katapusan ay biglang nagbago. Ang tunog ng nababasag na salamin ay sumabog sa loob ng tahimik na silid kasabay ng pagpasok ng malamig na hangin ng gabi. Bago pa man makapag-react sina Mahalina at Lihim, isang maliit na katawan ang tumalon papasok mula sa butas sa bintana, gumulong sa sahig, at mabilis na tumayo. Si Malaya, may mga galos mula sa bubog. Ang mga mata ay nag-aalab sa galit at desperasyon. "Huwag!" sigaw niya. Ang kanyang tinig ay basag ngunit puno ng kapangyarihan. Natigilan ang lahat. Si Don Haligi, na kanina'y lupaypay sa upuan, ay napatayo. Ang kanyang utak, na kanina'y puno ng pagdadalamhati, ay biglang nagising. Ang bata, ang batang kalye, ang diary, ang guhit, ang luha ni Tala. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na napakasakit at nakakakilabot. "Anong ginagawa mo dito?" sigaw ni Mahalina. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang naglaho, napalitan ng purong gulat at galit.
Guards! Guards! Ngunit huli na, hindi aksidente ang nangyari kay Tala. Patuloy ni Malaya, humakbang siya papalapit. Ginagamit ang kanyang sarili bilang panangga sa pagitan ni Lihim at ng kama. Siya ang may gawa. Alam niya ang tungkol sa allergy. Sinadya niya yon. Tumahimik ka, batang demonyo, sabi ni Lihim. At sa unang pagkakataon, tiningnan ni Don Haligi ang syringe sa kamay ni Lihim. Potassium chloride, isang gamot na ginagamit sa lethal injection. Pagkatapos ay tiningnan niya ang IV drip ni Tala. Ang trabaho ni Lihim ay patayin ang makina, hindi mag-inject ng lason. Bakit kailangan pa nito? Maliban na lang kung gusto niyang siguraduhin walang anumang tsansa, kahit katiting, na mabuhay pa si Tala. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng buong lakas, isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Nilinlang siya. Lihim, sabi ni Don Haligi. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Ibigay mo sa akin yan. Haligi, huwag kang maniwala sa kanya, sabi ni Lihim, umaatras. Nababaliw na ang batang yan. Ibigay mo sa akin ang syringe. Nang makita ni Lihim ang determinasyon sa mga mata ni Haligi, ang anyo ng isang bilyonaryong handang pumatay para protektahan ang kanyang anak, nagpanik siya. Itinapon niya ang syringe at sinugod si Don Haligi. Sinusubukang makatakas. Ngunit si Don Haligi de Leon, na sa loob ng maraming araw ay isang anino lang ng kanyang sarili, ay muling naging isang haligi. Isang haligi ng galit. Sinalubong niya ang sugod ni Lihim. Nagpang-abot sila. Isang desperadong paglalaban sa pagitan ng dalawang dating magkaibigan. Haligi, ano ba? Sigaw ni Mahalina. Tulungan mo ako! Hindi siya! Ngunit hindi na nakikinig si Don Haligi. Ang kanyang mundo ay lumiit sa iisang layunin, protektahan ang kanyang anak. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Mahalina ang kanyang pagkakataon. Walang nakatingin sa kanya. Walang nakatingin sa mga makina. Dahan-dahan siyang lumapit sa main switch ng life support system. Isang pindot lang at tapos na ang lahat. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang daliri sa switch, isang maliit na kamay ang humawak sa kanyang braso. Hindi mo siya sasaktan, sabi ni Malaya. Ang kanyang mga mata ay matigas na parang bato. Bitiwan mo ako, pabulong na sigaw ni Mahalina at sinubukan siyang itulak. Ngunit si Malaya ay hindi natinag. Samantala, napasuko na ni Don Haligi si Lihim. Ang dating respetadong doktor ay nakahandusay na sa sahig, humihingal. Mga guwardiya! Umalingaw-ngaw ang boses ni Don Haligi sa buong palapag. Hindi na ito isang pakiusap, kundi isang utos na yumanig sa buong ospital. Pumunta kayo dito! Ngayon din! Pumasok ang mga guwardiya, gulat sa kanilang nakita. Ikulong ang dalawang yan, utos ni Don Haligi. Itinuro si Lihim na nasa sahig at si Mahalina na hawak pa rin ni Malaya. Huwag niyo silang hahayaang makatakas. Tumawag kayo ng pulis. Habang kinakaladkad palayo si Mahalina at Lihim, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagapi. Nang tumahimik na ang silid, tanging ang tunog na lang ng heart monitor ang maririnig. Humarap si Don Haligi kay Malaya, ang makapangyarihang Don at ang batang Kalye. Nakatayo sa gitna ng mga bubog ng salamin at ng mga basag na tiwala. Walang nagsalita. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-usap, isang paghingi ng tawad, isang pag-unawa, isang pasasalamat. Beep, 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 beep. Ang tunog ng heart monitor ay biglang bumilis. Napalingon silang dalawa sa kama at sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng katotohanan at kasinungalingan, ang mga talukap ng mata ni Tala de Leon ay dahan-dahang nagsimulang gumalaw. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo ng pamilya de Leon ay naging laman ng bawat balita, ngunit para kay Don Haligi, ang ingay ng mundo sa labas ay walang halaga. Ang tanging mahalaga ay ang unti-unting paggaling ng kanyang anak sa loob ng Pag-asa Medical Center. Sina Mahalina at Lihim ay nasa kulungan na, nahaharap sa kasong attempted murder.
Sa ilalim ng bigat ng mga ebidensya ang testimonya ni Malaya, ang nilalaman ng diary ni Tala at ang syringe na narecover kalaunan ay umamin din sila sa kanilang krimen. Ang kwento ng kanilang masakit na nakaraan ay lumabas, ngunit hindi ito sapat para bigyang katwiran ang kanilang mga ginawa. Ang paggising ni Tala ay hindi naging madali. Ito'y isang mabagal at mahirap na proseso. Ngunit bawat maliit na tagumpay, ang unang pagmulat ng kanyang mga mata, ang unang paggalaw ng kanyang mga daliri, ang unang salitang namutawi sa kanyang mga labi ay isang milagrong ipinagdiriwang ni Don Haligi. Isang hapon, habang nagbabasa si Don Haligi ng libro sa tabi ng kama ni Tala, pumasok ang isang nurse. Sa likod nito, nakatayo si Malaya. Malinis na ngayon ang damit at maayos ang buhok, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Simula noong gabing iyon, si Don Haligi na ang pansamantalang kumupkop kay Malaya. Tinitiyak na mayroon itong maayos na matutuluyan at sapat na pagkain. Ngunit mayroon pa ring distansya sa pagitan nila, isang espasyong puno ng mga salitang hindi masabi. May bisita ka, anak, malambing na sabi ni Don Haligi kay Tala. Tumingin si Tala na nakaupo na sa kanyang kama, patungo sa pinto. Nang makita niya si Malaya, isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang maputlang mukha, isang tunay na ngiti. Bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina pa. Lumapit si Malaya. Ang kanyang kaba ay unti-unting napapalitan ng tuwa. Umupo siya sa silyang inalok ni Don Haligi. Tala, sabi niya, kamusta ka na? Inabot ni Tala ang kanyang kamay. Nandito ka. Oo naman, sagot ni Malaya at hinawakan ang kamay nito. Sabi ko sa'yo, di ba? Magkaibigan tayo magpakailanman. Naiwang nakatayo si Don Haligi sa isang tabi, pinapanood ang dalawang bata. Pinapanood niya ang dalisay na koneksyon na hindi niya nakita, ang isang pagkakaibigang ipinagwalang bahala niya. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay muling bumalik sa kanya. Kinagabihan, nang natutulog na si Tala, pinuntahan ni Don Haligi si Malaya sa waiting area. Tahimik silang umupo sa tabi ng isa't isa. Malaya, simula ni Don Haligi, ang kanyang boses ay mababa at puno ng emosyon. Walang salita ang sapat para ipahayag ang pasasalamat ko. Iniligtas mo ang buhay ng anak ko. Iniligtas mo ako. Tumingin lang si Malaya sa sahig. At gusto kong humingi ng tawad. Patuloy ng Don. Hindi kita pinakinggan. Hinusgahan kita. Pinili kong maniwala sa mga kasinungalingan dahil mas madali yon. Patawarin mo sana ako. Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Malaya si Don Haligi ng diretso sa mata. Nakita niya ang isang taong wasak, isang taong nagsisisi, hindi isang makapangyarihang bilyonaryo, kundi isang ama. Tumango lang si Malaya. Mayroon akong gustong itanong sa'yo, sabi ni Don Haligi. May pag-aalinlangan sa kanyang boses. Wala kang pamilya, tama ba? Umiling si Malaya. Matagal na po akong mag-isa. Huminga ng malalim si Don Haligi. Ito na ang desisyon na binuo niya sa kanyang puso sa loob ng maraming araw. Kung papayag ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Gusto kong maging bahagi ka ng pamilya namin. Gusto kong ampunin ka, Malaya. Gusto kong maging ama mo. Nag-angat ng tingin si Malaya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat sa buong buhay niya. Ang tanging natanggap niya mula sa mundo ay pagtataboy at pagwawalang bahala. Ang ideya ng isang pamilya, ng isang ama, ay isang pangarap na matagal na niyang kinalimutan. Pero, bakit po? Dahil utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko, sagot ni Don Haligi. At dahil nakikita ko sa iyo ang katapangan at kabutihang loob na dapat ay mayroon ang isang De Leon. Pero higit sa lahat, dahil iyon ang gusto ng puso ko. At sigurado akong iyon din ang gugustuhin ni Tala. Hindi na napigilan ni Malaya ang kanyang mga luha. Tumulo ito ng sunod-sunod. Mga luha hindi ng kalungkutan, kundi ng isang ligayang hindi pa niya naramdaman kailanman. Niyakap siya ni Don Haligi. Isang yakap ng isang ama. Hindi mula sa dugo, kundi mula sa pasasalamat, pagpapatawad,
at pag-ibig. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig at nakakatakot na mga pader ng ospital ay napalitan na ng sikat ng araw at sariwang hangin sa hasyenda Sinagtala. Ang dating mansyon na nababalot ng kalungkutan ay muling napuno ng buhay at tawanan. Sa malawak na hardin, kung saan nagsimula ang lahat, naghahabulan sina Tala at Malaya. Si Tala, kahit may bahagya pang panghihina, ay maliksi na. Ang kanyang buhok ay humahaba na muli at ang kulay ay bumalik na sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang tawa ay musika sa pandinig ng lahat. Si Malaya naman, hindi na ang payat at marungis na batang kalye. Ang kanyang mga pisngi ay may laman na at ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pag-iingat, kundi ng kagalakan. Suot niya ang malinis na damit. Ngunit sa kanyang pulso, nakasabit pa rin ang isang bagong gawang pulseras na gawa sa mga bulaklak ng gumamela, isang regalo mula kay Tala. "Hindi niyo ako mahuhuli," sigaw niya, habang iniiwasan ang kanyang nakababatang kapatid. "Kuya Malaya, ang daya mo!" Natatawang sagot ni Tala. Sa di kalayuan, sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo si Don Haligi. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt lang. May hawak siyang tasa ng kape, ngunit ang kanyang atensyon ay nasa 2 bata. Isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mukha, isang ngiting payapa at kontento. Hindi na siya si Don Haligi de Leon, ang kinatatakutang business tycoon. Siya na ngayon si Papa Haligi. "Papa, tingnan mo!" sigaw ni Tala. Tinuturuan ako ni Kuya kung paano gumawa ng kastilyo gamit ang dahon. Lumapit si Don Haligi sa kanila. Umupo siya sa damuhan, hindi alintana ang dumi. Nagkatinginan ang 2 bata at sabay na tumawa. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Haligi na siya ay tunay na masaya. Naramdaman niyang siya ay kumpleto. Ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan ay nag-iwan ng mga peklat, ngunit ito rin ang nagpatibay sa kanila. Itinuro nito sa kanya ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito tungkol sa dugo, sa pangalan, o sa yaman. Ito ay tungkol sa pag-ibig na handang magsakripisyo, sa tiwalang hindi nababasag, at sa pag-asang laging nananahan kahit sa pinakamadilim na panahon. Ilang sandali pa, inanunsyo ni Don Haligi ang paglulunsad ng isang foundation na ipinangalan sa kanyang yumaong unang asawa. Ang layunin nito, tulungan ang mga batang kalye na mabigyan ng edukasyon at isang ligtas na tahanan. Ito ang kanyang paraan para suklian ang kabutihang ibinigay sa kanila ni Malaya nang papalubog na ang araw. At ang langit ay nagkulay kahel. Magkakatabi silang 3 na umupo sa damuhan. Pinapanood ang pagbabago ng kulay sa kalangitan. Inakbayan ni Don Haligi ang kanyang 2 anak, si Tala sa kanyang kanan at si Malaya sa kanyang kaliwa. "Alam niyo ba," sabi niya sa 2, "kayo ang mga bituin ko." Tumingin siya kay Tala. "Ikaw ang aking Tala, ang liwanag na nagsisilbing gabay ko." Pagkatapos ay bumaling siya kay Malaya. "At ikaw naman ang aking Malaya, ang bituing nagpalaya sa akin mula sa kadiliman." Sumandal si Malaya sa balikat ng kanyang bagong ama. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa dilim, natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Magkahawak kamay ang 3, pinanood nila ang paglubog ng araw, hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang gabi, at ang pagsisimula ng isang panibagong umaga. Sa hardin ng hasyenda Sinagtala, isang bagong pamilya ang isinilang, itinayo hindi sa pundasyon ng semento at bakal, kundi sa pundasyon ng katotohanan, katapangan, at isang pag-ibig na mas matibay kaysa sa anumang yaman sa mundo. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapaalala sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi laging matatagpuan sa dugo, kundi sa mga pusong handang magmahal at mag-aruga nang walang hinihintay na kapalit. Ang aral ng kwento ay simple lamang. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit pakinggan o mahirap hanapin, ang siyang tanging magpapalaya sa atin. At ang pag-ibig, lalo na yung galing sa pinakahindi inaasahang tao, ang siyang tunay na yaman.
na dapat nating ingatan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming channel. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, ano po ang masasabi ninyo? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabihin na rin kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, at syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam.